So sa kawali po, nilagay ko lang po ang baboy, nilagyan ko ng asin at water dahil po umiiwas ako sa mga ginisa at mga pirito. So nang matuyo na po ang sabaw nito ay nilagay ko naman po ang mga talong dito. Then hinalo para magpantay po ang pagkakaluto dito. Then nag-add po ako ng konting tubig. Pagkatapos naman po niyan ay hinalo ko lamang po ulit. At ini-add ko na rin po dito yung mga kalabasa. Hinalo ko lang po ulit para mag-combine ang mga ingredients. Then pagkatapos naman po niyan ay nag-add po ulit ako ng konting water. Pagkatapos ko pong may add ang water, nag-add naman po ako dyan ng broccoli. Hinalo ko po ulit para mag-combine ng mga ingredients at maging malasa din po yung broccoli. Pagkatapos naman po niyan ay nag-add na po ako dyan ng mga repolyo at ito po yung isda na maliliit na kumbaga sa atin po ang tawag ay dilis. So ito po ay nabili ko na nakababad na po siya sa oil. So nilagay ko lamang po dyan dahil wala po akong bagoong kaya naman po yun ang nilagay ko. Pero guys, alam nyo po ba nang maluto ito ay lasang-lasa po talaga dito yung isda na yun. Kaya naman po ang naging lasa po talaga niya ay kalasa po ng pakbet na niluluto natin. Ang pagkakaiba lang po nito ay nag-add po ako dyan ng broccoli at repolyo. Pero napakasarap po talaga guys dahil nga po kalasang-kalasa po siya ng pakbit. Pero dahil po dito sa lugar ko ay winter so wala pong tropical na mga gulay at prutas. Kaya naman po kung ano lang po yung meron ako at available, yun lang po ang mga sinahog ko dyan. Pero uulitin ko po, talagang kalasang-kalasa po siya talaga ng pakbet at bukod nga po doon ay healthy din po ang broccoli at ang mga repolyo. Kaya naman po, bukod po sa masarap na, naging healthy pa po lalo itong pakbet na aking ginawa. Kaya nga lang po, iba ang version dahil nga po wala nga po akong tropical na mga gulay na pangpakbet kagaya nga ng okra at ampalaya. Pero okay lang po yan dahil nga po yung inalternate ko naman po na gulay ay talaga naman pong napakasarap at talaga din pong napaka-healthy. So guys, kung hindi ka po mahilig sa mga gulay ay pag-aralan mo na pong kumain ng mga gulay at prutas dahil po ang mga gulay at prutas ay malaking tulong yan sa ating kalusugan. Ang mga gulay at prutas po guys ay isa sa makakatulong sa atin para tayo ay palakasin at tataas din po ang ating fiber intake. Lalo na po sa mga taong may constipation, kailangan po marami tayong gulay at prutas sa katawan. Piliin na lamang po natin ang mga prutas na hindi masyadong matatamis. O kaya naman po kung kakain tayo ng prutas na matamis ay yung konting-konti lamang po, sapat lang po ang ating kainin para hindi naman po mag-spike ang ating sugar. Guys, kailangan po talaga kasi ay balance ang ating kinakain dahil po lahat ng ating kinakain ay kailangan po ng ating katawan. Basta iwasan lang po natin ang mga pagkain na nagkakos ng inflammation. Mas mainam po ang kainin natin ay yung mga natural foods na kagaya ng gulay at prutas. Pero pwede rin naman pong kumain ng ibang mga pagkain kung gusto nyo. Pero bigyan nyo po ng limit at konting-konti lang po sana ang inyong kainin at wag pong madala. So mas maganda po talaga yung mga ganitong healthy pagkain dahil po sa panahon ngayon ay pabata ng pabata ang mga nagkakasakit at bukod nga po dyan may mga sakit na hindi agad-agad nakukuha ng mga medication. Kaya naman po guys, ingat-ingat po tayo sa ating mga kinakain at sa ating pang-araw-araw na gawain. Mas okay din po kung tayo ay mag-e-exercise. Kung hindi naman po natin kaya mag-exercise, ang paglalakad po ay napakagandang exercise na po. Kaya so hindi po required na mag-exercise talaga ng heavy exercise. Depende po sa katawan nyo kung kaya at kung hindi naman po kaya, kahit lakad lang po talaga at konting galaw-galaw ay napakaganda na po nun. So sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ko for today at sana rin po ay may natutunan ka. Always remember po guys, eat enough and nutritious food to always be in good health.